A blessed day, everyone. Today is Saturday, November 30, 2024. Huling araw sa buwan ng Nobyembre at tayo ay papasok na sa buwan ng Disyembre. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Ngayong araw ay ipigdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng isa sa mga apostol ng ating Panginoon, si Saint Andrew. Kaya baligayang piyesta sa mga nagdiriwang ng kanilang kapistahan sa araw na ito, lalo na ang dating kapilya na isang parokya na nasakop before ng parokya ng San Lorenzo Luis Parish, ang parokya ng Saint Andrew Apostle Parish sa Greenwoods Executive Village. Maligayang piyesta po sa inyong lahat dyan sa Greenwoods. Dalangin ko na ang piyesta nito ay maghatid ng mga pagpapala sa bawat isa inyo kasama ng inyong mga mahal sa buhay. And also my special greetings sa pagdiriwang ng kanyang sacerdotal anniversary kay Father John Meneses, ang dating aspirants ng For Service sa Divine Providence, isang pari sa Diocese of Antipolo. Sa inyo, Father John Meneses, happy Presbyteral anniversary sa inyo. At syempre, sa lahat-lahat na nagdiriwang ng kailang karawan sa araw na ito at ang mga nagpapadasal sa atin, anuman ang kanilang mga kahilingan at kalagayan sa araw na ito, naway sa magitan ng panalangin ni Saint Andrew Apostol, inyong matanggap ang inyong mga kahilingan. So mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron sa ating pagpapatuloy ng ating social media apostolate na lags. At ngayon ating ibahagi sa inyo ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Sabado. Mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 4, verses 18 to 22. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Isang pagpapalang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid, mga kasama natin sa ating social media apostolate. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sa ating pagunita sa kapistahan ni Saint Andrew Apostle, ating napakinggan kung paano naging isang alagad si Andrew ng ating Panginoon. Sabi ng Ebanghelyo, nung si Jesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita ni Jesus ang dalawang magkapatid. At sino ito? Si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. So si Simon na tinatawag na Pedro ay kapatid ni Andres. So tinawag ni Jesus ito nang makita ni Jesus. At ano ang nangyari?
sumunod sila. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Isang biyaya ang pagiging alagad ng Panginoon. Kung ating mapansin sa Ebanghelyo, itong si Andres kasama kanyang kapatid na Simon ay naghahagis ng lambat. Ibig sabihin sila ay nasa tabi ng dagat, nasa dagat at nagtatrabaho. Sila ay nanghuhuli ng isda. Kaya ang pagka tinawag tayo ng Panginoon, ay tinawag tayo kung nasaan tayo, no? In whatever situation we are in, no? Ikaw man ay habang ikaw ay tumutulong sa pagsasaka o kaya nasa opisina o ano bang ginagawa mo sa buhay, tayo ay tinawag ng Panginoon. Ang isa sa mga amazing, no, sa ating Ebanghelyo, nung tawagin ito si Andres, siya ay kaagad na sumunod sa ating Panginoon. Na sinasabi sa atin na it is a grace coming from the Lord. Ang isang bukasyon na maging alagad ng ating Panginoon. Kasi kung ito ay masabi natin it's just a human decision, no? Kinakailangan mo muna makilala ang isang tao upang sumunod sa kanya. Napakahalaga yung relasyon, no? To have the assurance na pag sumunod sa taong ito, this person will not harm me, no? Siya ay magkakaloob sa akin ng mga bagay na ikakabuti na aking sarili. So balik dun sa Ebanghelyo ay for the first time, no, na nakita nila si Jesus at sumunod sila kaagad nung sila'y tawagin ng ating Panginoon. At isa sa mga gusto kong bigyan ng pansin sa Ebanghelyo, no, habang si Jesus naglalakad, sabi rito, nakita niya ang dalawang mangingisda na si Simon at si Andres. Nakita. So, sa buhay natin, no, tayo rin ay nakita ng Panginoon. Pag nakita ka, ito ay isang napakahalagang bagay. God sees us in whatever we are doing. At sa ating mga ginagawa sa buhay, pinagkakaabalahan sa buhay, doon tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Halimbawa, ko bilang isang estudyante, habang ako ay nag-aaral ng high school, so doon ako ay tinawag ng ating Panginoon. So marahil kayo rin, ano ang inyong mga ginagawa sa buhay, kayo rin ay tinawag ng Panginoon sapagkat kayo ay nakita niya. God calls us hindi sapagkat tayo ay karapat-dapat na sumunod o maging alagad natin Panginoon. Tayo tinawag ng Panginoon sapagkat mahal tayo ng Panginoon. At ang kanyang pagmamahal ang siyang tutulong sa atin na maging karapat-dapat na maging alagad niya. A blessed day muli sa inyong lahat at naway ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at dalangin ko lagi, no, that may the Lord may bless you always at grant all the graces that you need in life, especially good health, no, magandang pagsama-sama sa family. At ihanda natin ating sarili. Bukas ay unang araw sa buwan ng Desyembre, ang unang linggo sa buwan ng Adbyento. So mga kapatid, pumasok tayo ng Adbyento.
na kung saan ay naroroon ang pusong bukas upang maihanda muli natin ang ating sarili, no? Lalo na sa ating pagdiriwang ng Pasko na pagsilang ng ating Panginoon. Let us go, let us do, let us give justice, no, to the season that we are entering, the season of Advent. So again, a blessed day sa inyong lahat. God bless you all.